The tapestry of our faith is woven with the lives, sacrifices, and experiences of great leaders. Their stories inspire us. Their lives teach us. Their faith leads us forward. Hello, welcome to Kingdom Insight. I'm Jordan Patz. Thank you for joining us today. Isaiah 9:2 states, "The people that walked in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them the light hath shined." From its humble beginnings, the apostolic movement in the Philippines spread across the country like a wildfire, turning darkness into light, bringing with it miracles and the supernatural. Now the power of God is blazing throughout the nation. The gospel of salvation through repentance, water baptism in the name of Jesus Christ, and the infilling of the Holy Spirit is being proclaimed without compromise. The faithfulness and the dedication of the saints and continuous inflow of visiting evangelists, ministers, and missionaries, together working hand in hand, have brought about a great move of God in the Philippines. The tremendous growth and the increase in local church membership will continue until the coming of the Lord. What's amazing is the sheer hunger and thirst of our people for God. Unprecedented national and global revival is still on the horizon, lingering until we fully comprehend the very essence of His divine will for us. Let us embrace our destiny and fulfill our mandate as we help usher the greatest revival in these last days. Only through God's sovereign hand and our absolute submission to Him will these things come to pass. There is a divine design, a greater call, and an ultimate plan set before us, greater than any other. There is an intrinsic blaze of the Holy Ghost fire that has been burning within the very heart and soul of this nation. We need all the help we can get to attain the level of maturity and force to fulfill our mandate to the world. Hello, everyone, and welcome to Kingdom Insight. We greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. I just want to greet all of our viewers this time. God bless all of you. We are waiting for our guests. They're having problems with their connections. They said they have a brownout that is happening. But there is no worry, brothers and sisters. We're here to just enjoy the day, the moment. Amen. And I believe we have marami tayong mapag-uusapan, mga kapatid, sa gabing ito. Amen. Lalo't higit, hallelujah, sa mga bagay-bagay patungkol sa kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. You know, probably we're praying that they were able to connect. Otherwise, if you have questions and anything that we can entertain and discuss, that would be wonderful. But actually, while waiting for them, habang nag-aantay tayo sa kanila, mga kapatid, we'll just give you an background of the subject that we're supposed to talk about. It's about the evangelization of the northern Luzon. Amen. And so, in my little knowledge, I'd like to share that. Ayaw ko sanang pangunahan, mga kapatid, ang aming pag-uusapan. But since we are already on, and we'll just wait for them, and hopefully they're able to connect. But hey, God bless all of you. We're here. We have time. We enjoy our moment with God. Nothing to worry about. Hallelujah. All of this is for the glory of the Lord. So I am glad I'm here and you're watching. And so I'd like to greet each and every one of you all around the world, sa ating mga kapatiran sa ibang bansa, purihin ng Panginoon. I think is all right. Amen.
I think we have Brother Pastor Martin. Amen. Hallelujah. Pastor, kumusta? Amen. Amen. Hallelujah. You know, maaring hindi nyo maitatanong mga kapatid, I was raised in a Pentecostal apostolic persuasion in the United Pentecostal Church, and I've witnessed what we call, you know, not the very beginning, but probably in the middle, at isang napakalaking malaking pribilehiyo na maging witness, mga kapatid, sa paglago ng gawain ng Panginoon dito sa Pilipinas. At ako ay mapalad na napaligiran ng napakaraming mabubuti at mga anointed men of God. Pastor, nais kong i-welcome Pastor Martin. Pastor, can you unmute yung I think he's frozen. Amen. Well, okay. Ganun talaga ang panahon ngayon, mga kapatid. Hindi natin masisisi dahil ito ay bagong medium ng communication at ating pinag-aaralan pa ang mga bagay-bagay. Amen. So, tulad, mga kapatid, ng nasabi ko, maikwento ko lang, mga kapatid, ang mga ating guests sa gabing ito, umaga niyan sa Pilipinas, ay walang iba kung hindi si Bishop Santiago Marcos, na nakasama ko rin ng matagal na panahon sa Baguio City. At alam ko, prior to him and his family coming to Baguio City, ay nakapagpastor na siya sa ibang lugar sa bandang dyan sa norte. At kaming tatlo, mga kapatid, ni Pastor Marcos at saka si Pastor Martin Lacambra and myself ay nagkasabay-sabay kami at nagkita-kita kami dyan sa Baguio at pero magkakaibang stages ng buhay. At ito ay nag-abot kami ngayon. Dahil nung sa panahon na yon, mga kapatid, ako ay nasa Baguio City. Ako ay nag-aaral dyan sa Baguio Central University ng high school. At ang founding pastor ng Baguio City Calvary Tabernacle ay walang iba kundi si Pastor Jeannie Escolano, na akin ding first cousin, na ngayon ang iglesia, mga kapatid, sa Baguio ay pinangungunahan ng isang napaka mabuting pastor, great man of God, and my friend Pastor Eugene Banyes. At ang iglesia ay patuloy na lumalago at ito ay ginagamit ng Panginoon. Amen. So doon kami, bali, mga kapatid, nagkakita-kita. Si Pastor Marcos ay teacher sa Bible School. Si Pastor Martin naman ay estudyante at ako naman yung meron. ako yung young people doon na nakikinig-kinig habang nagtuturo ng Bible School, sapagkat ako ay nag-aaral ng high school diyan sa Baguio City. Okay, Pastor Martin, nandito ka na. Tinaantay pa natin si Pastor Marcos. Pastor, batiin mo muna yung ating mga kababayan, mga kapatid. Hello, Pastor Bong. Salamat sa Panginoon dahil binigyan mo ako ng pagkakataon upang ako po ay makahayag ng konting history. At salamat sa iyo, Sir Bong, dahil alam naman na tayo po ay magkilala noon pa at binigyan mo ako ng pagkakataon at kaparaanan para ako ay ibig sabihin na makipag-usap sa oras na ito. At gusto kong batiin ang lahat na viewers at nakikinig sa oras na ito, sa lahat ng sulok ng mundong ito, specifically sa Italy dahil ako po ay tumira doon ng kaunti. At lahat din ng ating
kababayan dito sa Pilipinas. Ako po ay bumabati sa inyong lahat sa araw na ito. Hallelujah. Pastor, nabanggit mo rin lang ang Italy. Binabati natin yung ating very handsome pastor doon, Pastor Rosendo. God bless you, Pastor. Hallelujah. Pastor Martin, nabanggit ko nga kanina na tayo, bago tayo dadako sa mga tanong-tanong, may panahon sa ating buhay na nagkasama tayo sa Baguio. Maituturing ba yung ating pagsasama na kalokohan, Pastor? Hindi naman, Pastor, dahil ikaw po ay ginamit ng Panginoon at nakita ko doon sa Baguio na ikaw ay soul winner at ikaw din ay naging staff ng Bible School. At alam mo naman, parang noong panahon ay ikaw ay wala pa yatang internet. Ewan ko, hindi ko lang maintindihan dahil ang ginagamit mo noon ay doon sa manual na typewriter. Oh, yes. At salamat sa Diyos at malaking contribution sa aming bilang estudyante noon. At nung ako ay pumunta na sa Manila, nandun ka rin na nag-first year doon, kay schoolmate din tayo sa Manila. At ikaw ay mabait na tao, praise the Lord. Marami kang jokes, marami kang mga sabihin natin na hindi naman kalokohan, pero kalokohan dahil sa tawanan at ikaw ay masayang tao na kasama namin doon at hindi ko inaakala na ikaw ay great man sa mga last days. Salamat, Pastor Bong. At salamat, Pastor. Marami tayo. Nais ko rin hallelujah. Maraming salamat, Pastor Martin. Nais kong i-welcome ngayon one of our beloved pastors and pastor at elders, senior elder, mga kapatid sa ating movement. Walang iba ko hindi si Bishop Santiago Marcos. Pastor, nagkasama tayo, nabanggit ko kanina, nasabay-sabay tayo nagkasama doon sa Baguio. Si Pastor Martin, ikaw at ako, ikaw yung teacher, si Pastor Martin ay estudyante, at ako naman yung meron. At yun ay kung naalala ko ay isang magandang panahon at talagang nakaka-bless kung ating babalikan. Pastor, would you kindly greet our listener, ang ating viewers ngayon, kung nandyan si Pastor Marcos? Yes, sir. Yes. I'd like to greet all. Okay. Wala. Sige, Pastor, meron. Sir. Go ahead, sir. I would like to greet all who are hearing this Kingdom Insight to all the world, apostolic greetings in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Mga Pilipino kapwa ko, binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo at yung mga taga Ilocos or northern part of this Philippines, kablawan kayo amin, itinapatay nga nagan niya po tayong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Tulad, Pastor, nang nasabi ko, wala namang malalim na tanong ito. Kung hindi, parang kwentuhan lang ito na magkakaibigan, na parang isi-share lang natin ang ating mga karanasan at kung paano tayo naligtas, sinong nag-witness sa atin, at sino ang naging daan ng paglapit natin sa Panginoon, sapagkat napakarami ngayon na mga kababayan natin, mga kapatid, na ito ay nagiging source ng kanilang inspiration. Lalo tigit sa ating panahon ng may pandemya, na mga tao ay nandoon lang sa kanilang mga kwarto at merong kalumbayan. Kaya, Pastor, uunahin ko ng tanungin si Pastor Marcos. Pastor, paano ka na-convert? Ano ang naging paraan? Sino ang ginamit ng Panginoon? Nasaan ka? O anong kondisyon noong mga panahon na yun kung bakit ka na ipakilala sa ating Panginoong Jesucristo? Okay, ganito po, sir. Way back 1936,
Reverend Lorenzo Sebastian arrived to the Philippines from America. This man of God was a graduate from Bible School under Assembly of God. Okay. When he arrived here in the Philippines, he preached salvation through the name of our Lord Jesus Christ, and during that time. So in the year 1967, Mrs. Encarnacion Sebastian, the wife of Pastor Lorenzo Sebastian, went to Hollister, California because of an invitation. While she was in California, Reverend Berger Howell, a oneness preacher, taught her about the oneness of God and the Jesus name baptism. So she was baptized then by Reverend Berger Howell. While arriving to the Philippines, Mrs. Sebastian immediately taught us the oneness of God and Jesus name baptism. So my parents, my father and my mother, was rebaptized in the name of the Lord Jesus Christ in the year 1967. Because of I was not attending so much of the church those days, in the year 1968, Reverend Berger Howell came to the Philippines and he taught us the oneness of God in the Jesus name baptism, of which I was baptized in the year 1968 and the month of July. So that was my beginning to be an apostolic faith, because I was already converted to the oneness of God and I was rebaptized in the name of our Lord Jesus Christ. So the name of our church for the Assembly of God was changed to Apostolic Door of Faith. And now, when the time came, Pastor Lorenzo Sebastian was one of the young people who got training 6 months in Balibago under Reverend Elmer Baclerer. He was the founder of that UPBI, United Pentecostal Bible Institute. Sa Balibago, so he Pastor. was the one who introduced me to the UPC, including Reverend Pastor. You know? Yes? Yes. Including Pastor Olaf, a minister of brought me to the UPC. Then when I applied a license to the UPC, Reverend Sili Dunyong Pad was one, he was the presbyter at that time, and he became one of my mentor. And also Reverend Pat Senior, he is the coordinator of the Bible School correspondence. My correspondence because I was not a graduate of the UPC Bible School. So I have made many subjects through Reverend Pat Senior by means of correspondence at that time. That is what my history. Another question, sir? I try to dissect, Pastor, yung sustansya ng inyong testimony. Napaka yaman ng inyong patotoo. Ang ibig nyo bang sabihin, Pastor, na bago kayo nagkaroon ng koneksyon sa UPC is apostolic na po kayo? Yes, that's right, sir, because I was converted through the ministry of Reverend Berger Howell. So ito, Pastor, ang nakaka-bless dahil nakaka-bless, Pastor, dahil napakaraming avenue. Napakaraming avenue ang ginamit ng Panginoon para makarating ang katotohanan. Hindi lamang sa isang tao, kung hindi gumamit ang Panginoon ng maraming tao upang maibahagi ang katotohanan ng kanyang salita. Pero bago po tayo mapunta ulit, Pastor, sa inyo, panungin ko naman si Pastor Martin. Ano naman, Pastor, ang iyong background at paano ka naman paano mo naman nakilala ang ating Panginoon?
Praise God. Ako po si Martin Matas Lacambra at ipinanganak noong November 29, 1956 sa lugar ng Asinga, Baggao, Cagayan, Cagayan Valley, mga kapatid. At ako po ay galing po sa Roman Catholic belief dahil ang aking mga ninuno ay talagang masyadong devosyonado. At mula doon sa pintuan ng katedral, sila na po ay lumuluhod punta doon sa altar. Yung mga ninuno, mga lola at mga lolo noong araw, mga kapatid. Pero habang tumatagal ang panahon, talagang kami po ay talagang, yun nga, sinasabi kong devosyonado. At parang hindi ako, no ako ay malaki na at young people na, mga kapatid, parang hindi ako nasisiyahan at meron akong hinahanap. At alam niyo, kapatid, ako rin po ay isang membro ng ANF, ang ibig sabihin Adorasyon Nocturna Filipina, na kung saan ito po ay grupo ng mga Roman Catholic Church na nananalangin every Sunday. At ako rin ay talaga nandun at faithful nga, pero sincerely wrong. At salamat sa ating Panginoon. Isang araw, mga kapatid, na hindi inaasahang panahon, meron pong ibanghelista na pumunta doon sa amin at itong lugar namin ay malapit po sa kapaanan ng Sierra Madre Mountain at ako po'y nagtataka na linampasan ng mga magandang lugar at doon po sa amin na talagang rural area, mga kapatid, talagang ano ba sa tinatawag sa tawag namin sa Ilocano, SSS, sel. At ibig sabihin ng sel doon sa talagang napakalayong lugar. At alam niyo ang ginamit ng Panginoon, mga kapatid, praise God, walang iba kundi si the late Reverend Marshall Ederlin, naging evangelist. At bata pa siya noon at salamat sa Diyos sa kanyang pangangaral. He preached the power, he preached the Word of God with the power, with power. Praise God, and I feel the presence of the Lord. I felt the presence of the Lord. At doon ako na nagkaroon ng conviction, mga kapatid, doon sa kanyang pangangaral. Siya ay nangaral ng consecutive 3 nights, mga kapatid. Hallelujah. At talagang naunawaan ko ang tunay na kaligtasan at ito ang aking hinahangad at ito ang aking tinatawag na ibig kong sabihin na hinahangad at gusto, mga kapatid, at hinahanap, I should say. At alam niyo, kapatid, praise the Lord, nung tapos na ang crusade doon sa amin, iniwan niya si Pastor Rizal de Balanza. Yung dalawang balansa, isang maliit at saka isang matangkad. Ito yung si isang Rizal matangkad na nakikita mo, Pastor Bong, si Pastor Rizal. At yung ba yung nag-Bible school din kasama mo, Pastor? Si Rizal? Ibang Rizal yun. Rizal Kabanting naman yun. At okay. Rizal Balanza yung isang pastor. Okay. At alam niyo, kapatid, praise God, kasi ang unang na-convert, walang iba kundi si Brother Jose Lacambra, yung nakakabata kong kapatid, na asawa ng pastor ngayon. At si Pastor Jose Lacambra. At ang pangalawang na-convert sa aming pamilya, ay ang aking ama. Ang nagdala sa akin ay, bagamat may conviction ako, yung talagang ang nagdala sa akin doon sa Sunday School at para ako'y binuhat. Binilit ako, mga kapatid, na mag-attend ng Sunday School. Praise God. At ako'y nakinig ng Sunday School. Salamat sa Panginoon at malinaw at maliwanag ang pagtuturo ng pastor noon na iniwan ni Pastor Ederlin doon sa amin. At ako kaagad ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo sa tubig. At kami noon ay 3 at 1 ako doon. Praise God. At alam niyo, kapatid, ako po'y nagtataka kung bakit nilampasan nila ang magagandang lugar at pumunta sila sa lugar na napakalayo at ang mga nakatira doon ay mga pobre ng mga tao at kasali kami doon. At alam niyo, kapatid, iniisip ko na yun pala ay may plano ng Panginoon sa aking buhay at narinig ko po yung Bible School at
dahil meron akong pagnanasa, pagnanasa ba yun? Meron akong plano Desire. na gusto kong gamitin ng Panginoon dahil sa nangaral na mga pastors. Ako'y nagkaroon ng interesado. Praise God, dahil ang gagaling ng mga pastor na mangaral, nandun kasi ang power ng ating Panginoon. At 1980 mga kapatid, kami po ay dinala sa Baguio dahil meron akong dadatnan na mga estudyante dito sa Newaga, Pastor Bong. At may higit 10 kami noon at nabalitaan ko na nag-umpisa na, tamang-tama na ako'y dumating dito at sila pala ay lalakbay papuntang Baguio City. At pumunta ako doon na kung baga alam mo naman ng araw, praise the Lord, maong ang aming mga pantalon, maong ang aming mga jacket, maong lahat. At hindi ko naman kasi alam na mga formal ang ginagamit. Praise the Lord. At salamat sa Diyos, 1980, dumating ako doon. At salamat sa mga ginamit ng Panginoon. Si Pastor Escolano ay nandoon noon. At ang ating missionary noon ay si Reverend Richard Denny sa Baguio City. At salamat sa Panginoon, praise the Lord. At ako po ay namold, naturuan, at ngayon ay ginagamit na rin ginagamit na rin ako ng Panginoon. Praise God. Yun ang aking history, Pastor. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Tinawag ng Panginoon. Hallelujah. Napakadakila ng ating Panginoon, mga kapatid, dahil God works in a very mysterious ways. Tulad nga ng nasabi mo, bakit sa daming lugar napunta pa sa inyo ang magbibigay ng mensahe ng Panginoon. Pero bago natin makalimutan, Pastor, nais nating magbigay ng pugay at honor kay Pastor Idralin, isa sa pinakahaligi ng gawain, mga kapatid, sa Norte. Kahit nung ako'y bata pa, na-meet ko na siya kasama ni Pastor Marcos pagka umaati ng General Conference. Tulad nga ng sinabi ng iba, nung ako'y bata pa, ako yung batang malikot daw nung takbo dyan sa Makati Church. Kasi doon pa lang ang conference noon eh. Maliit pa lang, 1973, actually nandun na kami. So noon pa man, mga kapatid, ay pinagpala na ako ng Panginoon na makilala at makasalamuha ang mga dakilang pastor na binibigyan natin ng honor ngayon, katulad kay Bishop Marcos, na talaga namang ginamit ng Panginoon sa area, mga kapatid, ng Norte. Bago tayo, Pastor, gusto ko lang ang pinakabuod ng mensahe nito ay malaman natin kung sino talaga ang nag-umpisa at kung paanong dumating ang mensahe ng Panginoon sa Norte. May nagsasabi, pero wala pa tayong proof, ay as early as 1945, 1947, ay meron ng isang mananampalataya na galing sa Hawaii na member, mga kapatid, ng Apostolic Faith Church. Kung hindi ako nagkakamali, Apostolic Faith Church na pinapastoran ni Charles and Ada Lukbam, na kung saan the same din na pinanggalingan ni Urbano Adventura. Si Urbano Adventura ay napunta sa Visayas, Mindanao, samantalang itong kapatid natin na ito ay napunta naman sa Kulit, Gataran, Cagayan. Yan ang ating liliwanagin, mga kapatid, sapagkat bago niyo yun sagutin, nais ko lang malaman na ang pinanggalingan nilang simbahan na ngayon ay still present, is still a strong church, and strong apostolic church sa Hawaii, the Apostolic Faith Church of Hawaii, na kung saan it is an independent church. Now, one of their unique doctrine, Pastor, ay ang pagtuturo sa kanilang mga member not to they were admonished to stand up for the name of Jesus and not to compromise the gospel by affiliating to other denomination. Isa to sa pinaka-major na teaching ng iglesyang ito, na kung saan yung kanilang mga member later on na
naging haligi ng gawain dito sa Pilipinas ay galing sa apostolic faith. They were trained not to compromise the name of the Lord. So, wala tayong record noon, and I'm hoping na may masasagot natin sa gabing ito. Unahin muna natin si Pastor Marcos. Pastor Marcos, ano ba ang inyong nalalaman patungkol sa gawain, pinakaunang gawain sa Norte, at kung ito ay papaanong kumalat na ngayon na isa sa pinakamalaking district ng ating movement? Pastor Marcos. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Pastor, pakibukas mo yung, unmute mo yung, ano mo? Paki-unmute mo yung computer mo, Pastor. Hindi, ayan. Okay na ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. A young Japanese lady, sister, Sake Oka, about 27 years old, was the first minister to bring the oneness doctrine to Maui, Hawaii, followed by Pastor Albert Pijiciro, Bodas, the United Pentecostal. In 1952, Sister Mary Ann Postido Nasino, a native of Hawaii, came to the church where she became acquainted with Brother Juan Bumanglag, Brother Eugenio Cortez, and Francisco Carreño. The services were conducted in the Iglo-shaped Navy tent. Later, Brother Eugenio Cortez began conducting services in his house in Lahaina. The Maui group grew, and when the house would not accommodate them anymore, they went to the Pentecostal church for services until they were able to build their own church building. So Brother Juan and Eugenio, in 1976, the members purchased a land to construct their own church building with the help of Brother Scott, a missionary from Honolulu. This was the first United Pentecostal church at Maui, built in Lahaina, still a UPC church. Then, when the time that Reverend Buck Miller is in Balibago, Manila City, conducting their 6 months training, Brother Eugenio Cortez wrote a letter to Brother Buck Miller to visit his family in Colit, Gataran, Cagayan. So he went, and the family was so receptive to the gospel. Brother Agustin and Sister Hilaria Cortez, Brother Eugenio's parents, were the first ones baptized, followed by their children, Leonora, Emeteria, Francisca, Patricia, Romana, and Camilo. These were the pillars and pioneers of the apostolic faith in Cagayan Valley. Then the family constructed the first United Pentecostal Church in Cagayan Valley. In the year, not care of the church was Brother Gregorio Ablog, one of those originally baptized, and assisted by Sister Patricia Cortez, the sister of Brother Eugene. Then Gregorio Ablog and Patricia Cortez went to Balibago to study in the United Pentecostal Bible Institute in the 1960s, where they were given 6 months training in the ministry. They were then sent back to the church in Colit to continue the work. Brother Arsenio Abilia was taught the pastorate, and Brother Francisco Carreño also opened a work
in Binalunan, Pangasinan. And Brother Isabelo Tugadi was one of the first baptized in the name of our Lord Jesus Christ, followed by his Brother Tugadi was charged to care for the infant church. Then from Binalunan, Pangasinan, going to Tagipuro, Ilocos Norte, Brother Juan Bumaglag constructed a chapel, and Sister Feliciana Aguilan as the first church worker, assisted by the missionary Reverend Buck Miller in the 1960s. This was the beginning of the work and the part of Northern Luzon. Praise ye the name of the Lord. In 1965, in that year, Robert Sebastian and Arsenio Abilia were sent to evangelize in conducting church services among the 5 churches in Northern Luzon that was existing at that time. Balibago, established by Brother Buck Miller. Then the second one is Alcalapang Pangasinan, of the station of Balibago Church, pastored by Sister Fortunata Evangelista. Then the third one is in Binalunan, Pangasinan, pastored by Brother Isabelo Tugadi Sr., then converted to Brother Francisco Acareño, a conspiracy converted by Brother Bumanglag and Brother Cortez in Hawaii. So these 3 people were the ones who brought on. So in Tagipuro, San Nicolas, in Ilocos Norte, Brother Juan Bumaglag, U.S. citizen converted in Hawaii, constructed a small chapel, and Brother Eugenio Cortez, contemporary Cagayan. These brethren from Hawaii, also Brother Francisco Acareño, were the pioneers who opened the door of the Apostolic Oneness faith in the island of Luzon. This is what I know for sure. That was the beginning of the Apostolic doctrine or Apostolic faith in Northern Luzon, sir. Praise the Lord. Hallelujah. I think kinakailangan nating ulit-ulitin ito, Pastor, at ihayag sa ating mga kapatiran upang malaman nila ang mga contributions at sacrifices ng ating mga leader, dahil ang mga pangalang ito ay hindi naririnig. Hindi man natin marami sa atin ang hindi nakakaalam kung sino-sino ang mga ito. So hopefully we'll take an effort to recognize these men of their contributions and their sacrifices. But eventually there are two lines here sa kulit. So nais ko lang tanungin naman si Pastor Lacambra about your knowledge of the very first church that was established in or work, not necessary building, but the first work in Kulit, Gataran, Cagayan Valley. Pastor Lacambra. Praise God. Hallelujah. Narinig po natin mga kapatid ang sinaysay ang ating Bishop, Pastor Marcos. At meron ko lang idagdag po dito dahil na-interview ko yung isang pinaka-elder doon at ang kanyang kapatid dito sa Niwagak, yung mother-in-law ng ating presbyter. At yun nga, praise the Lord, salamat sa Panginoon sa ating mga old leaders o old saints na kung saan ay ginamit ng Panginoon, kagaya ni Mr. Eugene Cortez Sr. dito sa Kulit. At alam natin na siya po ay converted sa Hawaii. At ayun po sa ating sa kanyang kapatid na nandito, at nung balitaan o nung na-convert ang man of God na ito mga kapatid, mayroon siya ng napakalaking burden sa kanyang mga kapatid. Praise the Lord. At alam niyo nung siya ay dumating daw dito at kasama na niya ang kasama na niya si Reverend Buck Miller.
na kung saan habang na-convert po doon, meron silang mga communication through letter at wala pa tayong high-tech na mga communication noong araw. At nung sila raw ay dumating na rito with that beloved missionary, Buck Miller, mga kapatid, sila po ay nabaptize ang kanyang tinatawag na kapatid. Ayun po sa nabanggit ni Pastor, walang iba kundi Sister Orang Tiriang, Francisco, Patricia, Romana, and Camilo Cortez. Ito ay mga Cortezes, mga kapatid. At alam niyo, mga kapatid, ang sabi niya, nung na-convert na sila po ay nagpatayo ng maliit na church. Kaya ayon po sa aking nasagap na information, mga kapatid, itong church na malaking ito ay pang-apat na yan. Meron sila doon na maliit, pagkatapos nagpatayo sila ng medyo malaki, and then yung pangatlo, mga kapatid, ay under the ministry of Pastor Albert Mimeno, yun ang pangatlo na. At ito ngayon ay pang-apat, itong malaki ngayon. At ang sabi niya ni Sister nga Romana, yung mother-in-law ng ating presbyter, kapatid ng si Eugene Senior, praise God. At nung sila raw ay talagang nagpuri sa Panginoon at maraming mga nagulat. Amen. At itong mga taong ito sa kanilang paligid ay silip-silip lang sila nung araw. At dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon, dahil po sa Word of God na meron pong kapangyarihan at anointing, hallelujah, sunod-sunod na po ang tinatawag na baptize. Oh, praise the name of the Lord Jesus Christ. At maraming mga na-convert na kung saan ay buhay pa sila ngayon, bagamat yung iba ay patay na, at ngayon po ay lumalago rin ang gawain ng Panginoon dahil sa men of God na ito na nagdala ng oneness apostolic doctrine dito po sa Kulit, Gataran, Cagayan. Praise God. Sila po ay ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. At maraming mga na-convert diyan, mga kapatid, mga tabalons, at mga pastor, marami rin nagpastor dito. At nailista ko po ang mga nagpastor dito. Walang iba kundi si Gregorio Ablog, yung nabanggit ni Pastor. Siya ang unang pastor po dito. At ang pangalawa, walang iba kundi si Arsenio Abella. Kilala po natin yun, mga kapatid. Praise the Lord. At ang pangalawa ay walang iba kundi si Boy de la Cruz, Rodi Tabalon, at Virgilio Balanza, at marami na ang nagpastor po dito. Sila po ay 11 lahat. Amen. At pang-11 pala si Pastor Robin po ngayon. At salamat sa Panginoon. Praise the Lord sa tao ng Diyos na nagdala ng apostolic doctrine dito at maraming mga anak. Praise the Lord. Dahil po sa kapangyarihan ng ating Panginoon at naunawa nila ang pangangaral at tunay na requirements ng salvation. Amen. Pastor, gusto ko lang maunawaan ng ating mga kapatid, ng ating mga viewers, na nung panahon na yun, in the 60s, maybe late 50s, wala pa ako nung 50s, no? But during that time, in the 60s, ang concentration ng work ng Apostolic Oneness sa Pilipinas ay Mindanao at ang Northern Luzon. Naalala ko nung late 60s, 1968, kung hindi ako nagkakamali, to 70, madalas yung mga kapatid ko, si Bergie at saka si Gloria, na dinadala sila ng mga missionary doon sa Kulit, Gataran, Cagayan, dahil nung unang panahon sila yung ating mga tinatawag na singers. Wala pang singers nung masyado nung umpisa ng gawain. Pero ang ate ko, Pastor Bergie Cotar and Sister Gloria Lilis, sila talaga ang mga unang singers ng UPC sa Pilipinas.
Di naman natin matatawaran yung kanilang gift din at talagang ginamit sila ng Panginoon sa mga panahon na yan. So gusto ko lang malaman ng ating mga kapatiran na halos wala pang gawain sa Maynila. Meron na sa Kulit, meron na sa Cagayan Valley, mga kapatid. At late na lang na-develop ang Maynila nung nagkaroon na ng Bible School sa Balibago. Nung na-resume na yung Bible School na sa panahon ni Adams, nailipat yung Bible School mula nung 1970, kung hindi ako nagkakamali, from Balibago to Makati sa may Burgos. Pero bago natin pag-usapan yung NCR, tayo muna ay mag-focus dito sa ating sa Northern Luzon dahil ngayon ay talaga namang parang mushroom na nagsusulputan, mga kapatid, ang mga iglesia doon at ito ay nag-harvest na. Pero una sa lahat, I like to take this opportunity to greet my good friend, Pastor Eugene Barnes, who is an able leader, the presbyter ngayon ng Norte. God bless you, Pastor Eugene, for your leadership. Ngayon, Pastor, as far as I know, na merong tinatawag na two major works na not necessarily UPC yung isa, but have you heard of Diamond Noble? He started the work in Pangasinan in the early 50s. So there are actually apostolic groups in Northern Luzon na ginagamit ng Panginoon sa mga panahon na yan. Have you heard of that? Dahil alam natin na isa sa mga pamangkin niya, si Sister Bijik, ay pamangkin o kamag-anak ni Diamond Noble na UPC din sa Amerika, pero nung pumunta siya sa Pilipinas ay nagtayo siya ng sariling gawain. Have you heard, ano ang alam niyo dito, Pastor? Pastor Marcos. Okay, sir. Now, I met personally Pastor Diamond Noble in Umingan, Pangasinan. Okay. So, I understand that he is a oneness preacher and he is a powerful man of God. Yes. Because according to my knowledge, sometimes he could fast 60 days with juice only. So he was so powerful. But did not really join with the UPC because he wanted to join the UPC at that time, but he was hindered because of the words, kill me if God will not do miracle in my crusade. So that is a word that it is not nyo lang ko kung wala ng Diyos sa entablado. Parang yun ang naging hinder na nung gusto niyang pumasok sa UP. Okay. Then until then, wala na pong balita tungkol sa kanya. But Pastora Virginia Bijik was the one saying that really Pastor Diamond Noble is a man of God preaching the word of truth. Yun lang ang alam ko, Pastor, tungkol kay Pastor Diamond Noble. Praise the Lord. Pastor, ayon na nga sa mga ating mga nasagap na mga balita, mga testimony, at ang ating mga nababasa na kapahayagan, kahit nung ako ay estudyante pa lang sa Pilipinas, ay meron akong natanggap na flyers sa kanyang mga crusade na hinahamon ang kung sino man na sunugin siya subuhusan siya ng gasolina kung walang miraglong mangyayari sa kanyang krusada. Yun, mga pastor, ay napaka-bold na statement, no? And I think there's a place for that in the kingdom of God, and I feel that we need to have that kind of anointing, no, of that desire. Dahil ang isa sa mga crusade niya sa Luneta, hinahamon niya, pastor,
ang kanyang mga tunggali na sila ay uminom ng lason. I'm not sure if I'm gonna do that, but he, during those times, kasi pastor, ganun ang labanan nung unang panahon. Inumin mo tong lason na ito, mag-inuman tayo ng lason, tignan natin kung sino mamatay sa atin o hindi. Eh kung wala ka ba namang pananampalataya, so ewan ko lang kung papayag ka. So I recognize and I salute this man of God with too much anointing in their ministry. Pastor Martin, anong masasabi mo doon, Pastor? Praise God. At narito sa Cagayan, at kapitbahay namin yung apo ko ni Diamond Noble. At sila po ay ginagamit ng Panginoon. At bagamat yung sinabi mo na UPC siya noon, at nung siya umuwi ay nagtayo ng sariling organization o kaya samahan. Pero yung mga apo ko niya rito, mga kapatid, apo niya rito at ginagamit diyan sa Lalo, Cagayan. Ginagamit din dito, yung isang ginagamit din dito sa Kulit, Gataran, Cagayan. At marami silang mga testimonyo na ang kanilang grandfather ay talagang mayroon pong tinatawag na kapangyarihan o kaya mayroon pong tinatawag na yung pursigi, hindi natatakot. Amen? Sa pangangaral. At maraming na-convert sa bandang Pangasinan. At kung naalala mo si Domingo Masa. Yes. Si Domingo Masa na classmate kaibigan natin. Na high school mate. Kaibigan natin yun. Ang mismong uncle niya. Praise the Lord. Yes. At marami siyang mga testimonyo tungkol kay Diamond Noble. Ayun nga sinabi mo na burn me alive if there's no miracle in this crusade. Kaya ayun lang ang aking pagkaalam, Pastor, at ang aking natutuhanan doon at ang aking kung bakit ako ay ang aking natutuhanan doon at ang aking nasagap sa kanya yung boldness niya. Yes. Bilang evangelista, yung boldness niya bilang mangangaral sa oneness doctrine at talaga naman na hanggang ngayon ay hindi nakakalimutan ang kanyang pangalan. Yun lang, Pastor. Anyway, Pastor, may bumabati lang sa inyo dito. Nais lang kayong batiin. Pastor Escolano, Jeannie Escolano ay bumabati sa inyo. Kumusta na raw kayo, Pastor? Long time no see. Pastor Escolano, God bless you. Pastor Jeannie Escolano, one of my mentors, mga kapatid, at ginamit siya ng ating Panginoon sa kanyang subject na pastoral subject. Marami akong natutunan sa kapatid na ito o pastor na ito at ginagalang ko siya dahil marami akong Ilocano kasi ako Pastor. Pwede mag-Ilocano. Sige lang, Pastor. Mag-Ilocano ka lang. Okay lang, Rod. Sa kanya leadership sa Baguio City. At after Bible school sa third year, dahil kami po'y lumipat ng third year na at ako'y bumalik at naging worker ako ng panandaliang panahon. At marami akong natutunan sa men of God na ito. Pastor Gini! Hallelujah. Thank you sa iyo, Pastor. Hallelujah. Amen. Pastor, maitanong ko lang, no? Dahil napag-uusapan lang din natin si Reverend Diamond Noble. Makaya mo kayang gawin yon sa krusada mo, Pastor, na maglalagay ka at mag-release ka ng mga flyers, burn me alive, if there is no miracle that will happen in my crusade? Kung nandiyan ang kapangyarihan ng Panginoon, kaya siguro. Bakit hindi? Oh. Alam mo, Pastor, napatunayan naman natin yan. Pag dumating sa punto na kinakailangan, mararamdaman mo naman ang kilos ng Panginoon. Kung panahon mo na ibigay ang sarili mo, walang takot na ibibigay natin ang ating buhay para sa gawain ng Panginoon. Wala pong duwag sa gawain ng Panginoon. Amen? If it means na ibigay mo yung buhay mo, then
then there you go. Ang isang bagay lang, Pastor, na aking hinahangaan ay ang paglago ng gawain sa norte, na kung saan sa pamunguna ni Pastor Eugene sa ngayon ay makikita natin ang malawakang pagkilos ng Panginoon. At yun ang gusto natin makita, mga kapatid, dahil ang gloria naman nasa Panginoon. Lahat naman tayo ginagamit ng Panginoon para sa kanyang gawain. Pero kung hindi natin alam ang ating tinatawag na history, hindi tayo gagamitin ng ating Panginoon sa malawakang kaparaanan. Kaya natin to ginagawa upang mabigyan natin ng honor yung mga nagsakripisyo at ang mga kumilos sa gawain ng Panginoon. And I think one of those men sa ngayon, Pastor, ay si Pastor Marcos. Dahil lahat na ata ng posisyon ay nagampanan na ni Pastor Marcos. No? Pastor, we give honor to you, and it is my privilege of having you in this conversation. Pastor, naging pastor kayo, naging teacher kayo sa Bible School, naging district presbyter kayo, kung hindi ako nagkakamali. At ngayon, kahit nasa yung retirement age, ay gumagawa pa rin kayo sa gawain ng Panginoon. Pastor, kailan ba kayo magre-retired? Pastor Marcos, o walang retirement sa gawain ng Panginoon? Magandang tanong yan, sir. That is very, very good. Amen, amen. Until Jesus mag-retire sa tulong ng Panginoon, Pastor. Hallelujah. Pastor, kahanga-hanga The Lord tarries. Go ahead, Pastor. By the Lord tarries, mayroon akong plano, Panginoon, na magpatayo pa ng malaking simbahan dito sa aming barangay Bilad, Kamiling, Tarlac. So I'm praying for 3 million for the erecting of the church, including 3-story building Katibak. Kung mayroon tayong mga bisita, mayroong lalagyan. At nakapagawa ko ng maliit na church, 3.5 by 12 meters, kasama na ang tatlong malalaking CR for the time na inihintay natin yung pagpatayo pa ng simbahan. But the Lord's willing, by faith, magagawa ng Diyos yan sapagkat siya ang may-ari naman ng lahat. Siya ang may-ari ng financial. Kaya I believe 100% na balang araw mapatayo din yan. Yun ang plano. Pastor, tulad ng nasabi ko, no? Tulad ng nasabi ko, kahanga-hanga ang inyong dedication sa gawain ng Panginoon. Meron na kayong mga anak na nagpapastor, pwede na kayong magpahinga. Pero tulad ng sinabi mo, nung nag-usap tayo nung nakaraang araw, nagpaplano kang magtayo, bumili ka na ng lupa, at plano mo pa rin magtayo ng iglesia sa iyong edad na yan. Pastor, napakadakila at kangahanga. I salute you, and I will continue to pray that God will provide for your needs, especially for the church building. Pwede nating ipanalangin ang mga kapatiran na nakikinig. Hallelujah sa gabing ito. Kung nakita niyo yung kabigatan, please pray for Pastor Marcos in his burden to build another church in anong lugar to, Pastor? Bilad, Kamiling, Tarlac, sir. Dito mga kapatid sa Kamiling, Tarlac. So lahat ng mga kapatiran natin na taga Tarlac, nananawagan kami sa inyo na ipanalangin ninyo si Pastor Marcos upang matupad ang kanyang vision na magpagamit pa sa Panginoon sa kauli-huliang buhay niya. Hallelujah. Pastor Martin, amen. Ikaw ay naging presbyter din sa Norte. Ano ang masasabi mo na ngayon ay nakikita mo na ang Norte ay nag-harvest na sa lahat ng inyong punla, lahat ng inyong itinanim na pagod, sakripisyo, at ikaw ba dito ba ay nagbibigay sa iyo ng satisfaction? Yes, sir. Pastor, ito po ay nagbibigay sa akin ng satisfaction. At yes, sir. At ito ay nakabigbibigay sa akin ng joy, satisfaction. At alam niyo, kapatid, dito ngayon sa
Section 3, talagang lumalago ang gawain at maraming nababaptize at hindi hadlang yung tinatawag na pandemic, mga kapatid. At nakikita ko na mas maganda nga praise God, na-purify yung iglesia, yung iba naman ay takot, at yung iba naman talagang na-restore yung mga backslider. Dahil alam nila na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, at bagamat maraming mga negative na ating naririnig, at marami tayong karanasan at marami tayong ibig sabihin na marami tayong nakikitang parang negative na kalagayan. Pero sa akin lang, praise the Lord, amen. At ako po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil ito ay will ng Panginoon. Praise the Lord. At nung tayo po ay nasa tinatawag na ECQ, Enhanced Community Quarantine, at nagamit ang mga live streaming, mga kapatid, at marami tayong tao na nagresponde sa live streaming, mga kapatid. At salamat sa ating Panginoon, nakikita ko talagang harvest na ngayon. Amen? At talagang praise the Lord, will ng Panginoon na narito tayo sa pandemic situation. Praise God. Napupurify ang iglesia. Praise God. Praise the Lord. Talagang mainit na ngayon. Praise the Lord. Amen. At maraming nababautismuhan. At sa linggo sa Newaga Church, mga kapatid, ay meron kaming babautismuhan. Kaya lang hindi ako nagpo-post sa mga bautismo, kapatid. Baka mag-backslide yan ng after 3 araw. Kaya, praise God. At salamat sa Panginoon. Dito sa bandang Baggao, Cagayan, dito sa Baggao, talagang harvest na. Dito sa Gataran ay harvest time na talaga. At itong ating sitwasyon ngayon, talagang there's a great revival, spiritual awakening at restoration of souls. Yung mga nanlalamig, mga kapatid, ay bumabalik na sa ating Panginoon. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Pastor Mo. Napakagandang marinig mula sa inyong mga leaders, Pastor. Dahil sa matagal na panahon, ang Northern Luzon ay napag-iiwanan ng NCR, ng ibang mga gawain. Yes. Subalit ngayon ay talagang nakikita kung paano lumalago ang gawain dyan sa norte, no? So in the back of your mind, can you name at least a few pastors that God is using right now in Northern Luzon? Sino-sino ngayon ang ginagamit ng Panginoon nang talagang makikita mo na may potential sa panahon ngayon? Pastor Marcos, can you name few pastors that you mentor or you help na ngayon ay ginagamit ng Panginoon dito sa Norte? Yan, Pastor, yung mga graduate ng Bible School natin sa BIM, sila po ay nagpapatuloy ngayon. At kaya nang galing sa church na pinapastoran ko doon sa Kamiling ako, si Pastor Ray Luis, siya ang pastor ngayon dyan. Then si Pastor Dennis Casinio, siya rin ay gumagawa din sa mga Tarem, Pangasinan, sa San Clemente. So nakikita ko na dito sa Section 5 ng Northwestern Luzon na kinaaniban ko ngayon since umalis ako sa Cagayan Valley, sapagkat for you to know that the year 1918, in the month of August, I was already wrote a resignation letter to the church and to the district presbyter, Reverend Greg Gayo, at that time, because of the illness of my wife. That is the reason why I signed the resignation letter to that pastorate, because of my wife situation. So, nung dumating kami dito sa Bilad, Kamiling Tarlac, ang hangarin ko talaga na ako ay nasa hindi magandang kalagayan sa ngayon, lalo na nung May 7,
katatapos lamang yung kanyang birthday noong May 6, na naging 71 na siya, nadapa noong May 7 at nabali ang kanyang kaliwang tuhod hanggang sa binti, at hanggang ngayon, she is now suffering for that break of the bones. Nagsasuffer siya ngayon. Kaya maraming, pinuntahan ng doktor, pina-x-ray, and pina-hilot, pero sa ngayon, hindi pa masyadong matuwid ang kanyang pa, hindi pa makalakad. So, 4 na buwan na hanggang ngayon ay talagang naghihirap siya. Kaya, dahil dito, kahit man mayroon siyang tinatawag na kahirapan, bagamat mayroon lamang akong 2 apo ko dito na kakasama, siya ang nagiging midwife namin. Bagamat hindi sila kamag-aral ng midwife, siya ang frontliner namin nito. Siya naglilinis sa kanya, siya ang nagpapakain, nagluluto. Kung hindi ako makapagluto sapagkat ang ginagawa ko ngayon ay hindi ako masyadong nakadikit sa kanya, pero pagkadating ng gabi hanggang umaga, ako naman ang nagkasikaso sa kanya. So, sa pamagitan ng gawain dito, naging lumago, kaya salamat sa leadership ni Pastor Eugene Banyes bilang disilagayo ng Panginoon na magpatuloy ang mga gawain dahil nagka-produce tayo ng mga pastors because of the Bible School na si Pastor Eugene Banyes ang siyang presidente sa Bible School. Mula noong umalis si Reverend T.J. Marcial, nagpurgod siya nang humawak ng Bible School hanggang siya po ay nagiging presbyter ng Northwestern Luzon. Patuloy ang Bible School kaya dumadami ngayon. So ang bilang ngayon ng ministers and pastors of the Northwestern Luzon, there are 118. Lahat ng mga minister ngayon dito. Every year nagkakaroon ng graduation, nagkakaroon ng mga Bible School student. So patuloy pa rin sila. So isa sa mga bunga rin ng Bible School ay wala iba kundi ang aking first apo ko. First grandson, he is now pastoring in La Paz, Tarlac. Si Pastor Giancarlo Marcos. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos na mayroon na nagamit niya mula sa aking apo ko, maliban lang sa aking 2 anak na nag-ministryo, mayroon na rin akong apo ngayon. I pray na someday, somehow, marami pang mga tatawagin ng Panginoon sa aking mga angkan, at lalo na sa aking mga apo ko. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Yan, Pastor, ay nag-harvest na kayo sa mga panahon ng inyong pagpapagal at walang kaligayahan na tatapat na makita mo ang mga pinaghirapan mo, ang pamilya mo na ngayon ay kumikilos, gumagawa sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Yan ang ating encouragement sa ating mga kapatiran. Hallelujah. Pastor Martin, sino-sino ang mga pwede mong mabanggit na mga kapatiran na ngayon ay talagang ginagamit? Mga pastor na maaring naging dahilan, naging daan ka ng kanilang ministry na ngayon ay ginagamit din sila ng Panginoon. Ibig sabihin, Pastor, yung mga pastor dito sa section na ito or... Kahit saan, Pastor, basta ginagamit sila ng Panginoon. Kahit saan. Praise God, salamat sa ating Panginoon. Praise God sa mga pastors na ginagamit ngayon. Amen. First of all, sa Baguio City at Pastor Eugene Banyes. At ganoon din po rito sa ang ating presbyter dito sa Tuguegarao o kaya pastor ng Tuguegarao ay ginagamit siya ng Panginoon. At dito sa Remos, yung anak ni Pastor Edralyn, talagang on fire ngayon. At ginagamit siya ng ating Panginoon sa pangangaral ng kanyang mga salita. At maraming mga halos dito, Pastor, ay ginagamit ng Panginoon. Talagang kumikilos na, Pastor. Praise God. Dahil sa pandemic na ito ay talagang kumikilos na talaga ang mga pastors dito. At maraming mga nako-convert sa kanilang mga ministeryo. Praise God. At yun na, Pastor, halos na pastors dito. Pastor George Edralyn,
Praise the Lord. Pastor Tessie Lacambra, marami. Dito sa Tuguegarao at saka neighboring churches. Pastor Romel Cabildo, dito sa banda dito pupuntang Claveria, pupuntang Ilocos. Praise the Lord. Ginagamit sila ng Panginoon. Sila Pastor Dick Pablo, Pastor Carlito Andres, Pastor Ross Guillermo, at doon sa Sanchez Mira, Cagayan. Ito po ay bagong gawain ito, pero talagang lumalago. Praise the name of the Lord. Wala na sigurong, hindi na siguro maawat ni Satanas. Amen. Ang paglago ng iglesia ng ating Panginoon dahil inihahanda niya, amen, sa nalalapit na rapture. Praise God. Kaya halos, Pastor, ginagamit ng Panginoon. Pupunta rito sa dito sa eastern part of Gataran, ginagamit ng Panginoon si Pastor Ferdinand Lucas, kilala mo yun. Amen. Yes. At dito sa Kulit, ginagamit din ng Panginoon. Dito sa Lapugan, praise the Lord, Pastor Galasinaw. Marami rito, Pastor, na halos na ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi na kaya ni Satanas, praise God, na hadlangan ang gawain, kundi talagang talo na noon pa. Talo na, mga kapatid. Mula sa cross ng Kalbaryo, talo na si Satanas. Praise the name of the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon na Pastor Lacambra sa napakagandang salaysay na yan dahil nakikita ko ang mga gawaing ito, ang mga pastor na ginagamit ng Panginoon at hindi maalis sa aking isipan na isipin kung paano ito nagsimula, mga kapatid. May mga taong nagsakripisyo. Kasama na dito, mga kapatid, ang mga misyonaryo, no? Na tulad nga na nabanggit ni Pastor Marcos na, if I'm not mistaken, in 1959, si missionary Buck Miller ay bumisita dyan sa Kulit through his connection sa Hawaii at doon talaga pinagtiyagaan na bisitahin mula sa Balibago dahil si Buck Miller ay nakabase sa Balibago, Angeles City, at binibisita niya ang Northern, ang Kulit, para ma-meet yung mga tao doon. At yun ay tuloy-tuloy, mga kapatid. Ito'y malapit sa akin, Pastor, dahil by 1968, at 10 years after that, ay kami naman ay nalipat na sa Balibago rin. At yung mga kakwentuhan, naririnig mong usapan, ay ang gawain dyan na mismo sa Norte. Buhay na. At ngayon ay tulad ng sinabi nyo, ay talaga namang lumalago ang gawain ng Panginoon. So ang tanong ko sa inyong dalawa, Pastor, noong panahon na yan, ano ang psychology, ano ang mindset ng mga kapatiran dyan sa Norte? Ano ang kanilang naiisip? What makes them move noong mga panahon na yan or do the fulfill the ministry of the Lord? Kay Pastor Marcos muna. Ano ang nagtutulak sa kanila, Pastor? Praise God. May mga nakasagal dito sa amin. Pakinggan mo ako. Napapahinggan mo ako. Yes. Okay po? Yes, sir. Okay, sir, napapahinggan mo ako ngayon? Yes, sir. Wala po signal ngayon dito. Okay, sir? Okay. So, we need a foreign missionary here in the Philippines during that time because we are still new in the faith. And that time we need more teachings of the oneness of God and also the water baptism through the Lord Jesus Christ's name, the Holy Ghost by means of speaking with other tongues. Then we need the unity of the body so that those missionaries were the one to educate us from the Word of God. So because of many of us were taught about the Trinity doctrine before, we are converted under the doctrine of the Trinity because we have not heard about the oneness group before. And thank God for those missionaries who came to teach us and to preach us about the doctrine of the apostolic faith,
which is oneness of God, Jesus in baptism, and infilling of the Holy Ghost. Also, not only to educate us, but to become a mature saints in the sight of God. And I believe foreign missionaries have the knowledge of church growth, apostolic leadership, church administration, so that we have known of these things, so that we can have the ability to spread the gospel message, go on and go forth. So that is what we lacked before. No church administration, no apostolic leadership. So we have learned far ahead with us, because we are newly here in this area. Then one thing more here is, foreign missionaries also will help us the aid of financial for church building. And I believe when Reverend Adams came, there are some helps to build a church in Northern Luzon. So that is the reason why we need to acquire the help of a foreign missionary. That's all, sir. Well, praise the Lord. We truly appreciate all of our missionaries, and we need somebody to help us, especially in the area of leadership and so on and so forth. And I know there's a lot of people are asking question, do we still need missionaries? And I said, yes, we do, because they can help us in so many other ways. But also we need to understand who we are and what we can do. We are not subservient. We are not inferior to anybody else, but we do appreciate all of the help that they have extended to us. And I believe that we still need a lot more missionaries in the Philippines, just understanding a role and our participation in the body of Christ. So that's all I can say, because I know there are those that doesn't want any more missionaries. No, we still need people that can work with us hand in hand. So Pastor Martin, Pastor Lacambra, sa tingin mo, Pastor, ng mga panahon na yon, ano ang psychology, ano ang kaisipan, mindset ng mga manggagawa noon kung bakit talagang buhos, todo bigay ang kanilang buhay sa gawain ng Panginoon? Amen. Parang Pastor Lacambra. Praise God. Salamat sa mga missionaries natin na ginagamit ng ating Panginoon. Ayun nga, binanggit na ni Pastor Marcos, Bishop Marcos kanina, ang mga dahilan kung bakit kailangan po natin sila. At ngayon ang question yung mindset ng mga manggagawa noon. Alam niyo kapatid, dahil noong araw ay talagang ilan pa kami, at ang aming mindsetting noon, pagka nag-imbita kami ng missionary ay magpapatayo po ng malaking building. At yan, nasa akin lang, sa aking experience lang noong araw. Yes. Dahil yung mga churches noon ay talagang made of boho. Alam mo ba yung sir, yung boho embo? At made of corn, made of nipa noong araw. Pagka na-invite namin ang isang missionary, at marami siyang mga pera. Marami siyang pera. Pero by and by, kami kabilang ministers dito sa Northern Luzon at sa buong kapuluan ng Pilipinas, at unti-unti kaming naunawaan mga kalagayan, at naunawaan natin na tunay na supplier walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya noong araw maraming mga na magpuhin noong araw, mga kapatid. Sabagay, hindi naman ako
tampo ng masyado, konti lang ang tampo ko Pastor, noon. hindi ka masyadong nagtampo. Naunawaan. Hindi masyadong nagtampo ako noong araw. Kasi hindi ko maunawaan. Pero ngayon, praise the Lord, hallelujah. Ang church na, member na ang nagsusulong ang gawain ng Panginoon. Amen. Higit sa lahat, yung mga building, makikita mo yung mga membro nga talagang nagsasakripisyo, Pastor. Praise God. Kaya salamat sa ating Panginoon. Aming mga alagad ng Diyos, bagamat nung una ay yung aming mindsetting, pero ngayon ay nabago na. Through seminars, through sa aming paglaki bilang pastor, at nauna kami ng headquarter. Praise God. At ngayon, mayroon pang nagsabi kahapon, hindi natin aasahan ang headquarter, tayo ang magsuporta sa headquarter. Purihin ang Panginoon. No, Pastor, napaka-matured na ng sagot mo. And I'm hoping na ito, ang kaisipan na ito ay hindi lamang sa mga iilan, kung hindi ito ay maging kaisipan ng nakakarami nating mga kapatiran, dahil hanggang hindi tayo dumating sa punto na hindi tayo dapat umasa sa iba, dahil ang biyaya ng Panginoon ay dadaloy sa atin at hindi sa labas. At ang kaisipan na yan at ang attitude na yan ay unti-unti nang na ma-manifest sa ating mga pastor. At kung hindi mo maitatanong, ang ating mga pastor ay nagkakanya-kanyang patayo ng magagara, malalaki at dissenting mga iglesia na hindi galing sa tulong, hindi galing sa labas, kung hindi galing lang din sa loob. At hindi naman natin binabaliwala ang tulong. Gusto pa rin natin ang tulong na kung sila ay makakatulong, purihin ng Panginoon, subalit alam natin kung sino at ano ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Purihin ang Panginoon at tayo ay hindi niya pababayaan. So salamat, Pastor, sa iyong maayos na sagot. At ilang tanong pa, mga kapatid, at ito ay isang exciting conversation. Kung kayo ang magpapaliwanag, ano ang ating dapat gawin? How do you think we can keep this movement relevant sa ating kapanahunan ngayon? Paano tayo, kasi may mga iglesia, may mga samahan na they are not relevant to the time. Paano tayo magiging relevant sa panahon ngayon? How can we connect to the younger generation? How can we connect to the new mindset sa ating panahon? Ano ang maitutulong mo o anong masasabi mo sa ating mga kapwa pastor na para tayo ay mapanatiling relevant sa ating panahon ngayon? Pastor Marcos. Yes, sir. I think we need to buy the truth and sell it not. Hallelujah. We need to preach the truth of repentance, the truth of water baptism in Jesus' name, the truth of receiving the Holy Ghost by Spirit other tongues, the Spirit of the others, and the truth about living a holy life. And the truth of keeping unity of the faith. Yun mahalaga sa ating panahon, Pastor, sapagkat kung itatago natin sa ating organisasyon at mga kainutuhan natin hindi nilalabas, walang mangyari. Kung gamitin natin ang doktrina ng mga kapatol na ito, alam maraming makukurt, maraming manilis sa pampalapyan. Sapat ang ating tiro ay pawang katukuhan lamang ta. Hindi po nagtutuwang hindi kuhanan. Kami nagkaspira sila katutuhan, ngunit kung iba natin sa Biblia, hindi talaga yan. Ganun ako nung bago na convert sa God, talagang laban pang trini,
pagka-treaty, period yan, pinaglabanan ko pa rin. Hanggang sa namut ang aking isipan, binigyan ng kapanahon ng ating Panginoon, na nalaman ko at piniripin ko Panginoon ang tuhan about water diesel, oneness of God, and the Holy Spirit. Kaya ngayon, para mga yung direction natin mga store, kaya talaga ito na i-enjoy kanilang mind, na huwag natin intang natin hindi ang magtutuloy ito sapagkat ito ang ating kamahanan ng mga palata. Hindi tayo mayaman sa Pinas, hindi mayaman mga arian, pero yaman ng pananalataya, magitan salita ng Diyos ng Tuhan na ito ay magdasaan, praise God, ang nakiribal sa pag-dinatig ka katabi mga bato kundi ang hinap niyayap ang kuhanan nito. Huwag natin pa ang mawala ating mga bahay hanggang darapayo at itong katutuhan. Kaya lahat tayo, praise God, tayo sa kanang Diyos bilang mga Diyos na naman bilang mga parata. Kaya, hallelujah, ito yun mga kaibigan pati na kinig, praise the Lord, hallelujah. Yes, diba na hindi na i-compromise message ang brandang Katoliko. Lang po kami salamat. Praise the Lord. Pastor, napaka-timing na sinabi mo yung isang napakagandang prinsipyo na dapat sundin ng bawat manggagawa, bawat pastor or ministry. Buy the truth and sell it not. Buy the truth and sell it not. No? Na it simply means you have to sacrifice for it, you have to work for it in order for you to attain it. Hindi ito libre. You have to, it is your blood and sweat. You have to work for it and keep it, hallelujah, and not compromise the truth. Because we are living in a time where ministry, ang akala nila sa ministry is given to them in a golden platter. Everything is there. They don't need to sacrifice. Everything is good. But this principle of buying the truth and sell it not, meaning you have to work for it. If you want it, if you want to be used of God, then you have to learn how to carry your own cross. Hallelujah. And keep it. Hallelujah. I think that is the principle that needs to be, that we need to be reminded every time. Pastor, ano masasabi mo, Pastor Lacambra? Pastor Bong, Sir Bong, pagka tayo maingat sa ating panahunan, baka after 10 years kung natin talagang ang katotohanan, ay magiging modern church tayo. Pero ang ating gagawin bilang mga pastors, praise the Lord, ituro natin ang maigi at maunawaan nila ang oneness doctrine at sa tinatawag na holiness. Sabi ng follow peace with all men and holiness without which no man see the Lord. Kaya ngayon, ang example ko lang dito sa sorry for mentioning the Niwaga. Kasi kung minsan tungkol po sa holiness, ng pananamit minsan, ito ang above the nina kung minsan eh. Kaya ang talagang ginagawa ko, yung itinuturo ko talaga ng tunay na modesty at hindi lang doon na spiritual at yun po ang alam kong ang movement natin ay manatili hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pastor, dapat tayo mga pastor, ituro natin na maunawa nila ang holiness, praise the Lord. Sabayan po ang fasting and prayer at ay talaga naman ay may church, may fasting and prayer. Higit sa yung prayer mga kapatid, parang manatili, praise the Lord, ang ating movement na kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. Kaya ang susi dyan, tayong mga ngaral, tayong mga teachers, wala nang ibang mga kapatid. Praise God. Thank you, Pastor.
Amen. I think what you're saying, Pastor, we have to keep, hallelujah, the teaching of modesty. To remind our people to be modest in every way, in everything that they do. Kinakailangan maging modest tayo, maging katanggap-tanggap sa society, sa iglesia, sa harapan ng Panginoon. So we need to keep that in mind, that there are standards that we follow, not to make us righteous, but because we are righteous and we want to be more like Him. And so thank you so much for that. And I have a few more questions, then we'll have you, brethren, say a short word of exhortation for everybody. But let's go to in the ministry, no? Because I know there's a lot of people, even Christians, can benefit from this. So how was your ministry shaped? No, paano ito na shape? Ano ang mga discipline na ginagawa mo sa buhay mo, the people that you are keeping around you, ano ang nag-shape even today sa iyong ministry? Pastor Marcos. Nakuha po ang sigla po namin to, hindi na papakinggan sila sa mo. Hindi ako narinig. Pastor, ang tanong ko lang, how was your ministry shape? Ano ang mga prinsipyo na sinusunod mo para mapanatili mong presko, mapanatili kang matibay sa iyong ministry? Hindi niya marinig tayo, wala tayong Pastor Laksamana at Pastor Lacambra, ano ang masasabi mo doon? Salamat po sa katanungan. Wala ng sikap namin. Si Pastor Lacambra muna tayo, Pastor. Salamat po sa tanungan. Pastor Bong, go ahead. Shape aking ministry. Una sa lahat, mga kapatid, praise the Lord, ay ingat aking ministry dahil talagang naman ay maraming nakakakita at maraming naka-observe sa iyo. Ang aking masasabi, praise the Lord, iniingatan at ang paraan yun sa thankful hindi ka magiging nervyoso, hindi ka magiging frusturan, kundi meron kang 9 fruit of the praise God. Yan ang sekreto, mga kapatid, parang mga ministry. At marami din ng ating mga kapatiran yung mga kapatid, pag may kamali, pastor, sinasabihan agad ang kamali dahil kung nakita sa yun ay nakita naman ang kamalian ay sasabi ng ating kamalian. Praise God. Mm-hmm. At salamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Ang ating ministeryo mula sa ating mga leaders, kapatid. Amen. Sa ating mga kapwang fellowship, praise the Lord, at mga meeting at nasisi ang ating ministry po doon. Thank you, Pastor. Obviously, meron tayong konting problema sa ating connection, no? Kailangan ipag-pray natin yung PLDT o Globe, kung ano pa man. Dahil dapat ang Pilipinas, maganda na ang ating online. Dahil una-una tayong pinaka-number 1 tayong gumagamit ng Wi-Fi.
So, pag-pray natin para gamitin tayo ng Panginoon sa pamamagitan nito, pero kailangan natin ng magandang koneksyon na pag-pray natin si Presidente Duterte tungkol dito sa sitwasyon na ito at kilalang-kilala tayo sa buong mundo na merong isa sa pinakamahinang Wi-Fi connection. Ito'y nakakahiya. Pero mga kapatid, salamat sa lahat ng inyong mga ibinahagi sa gabing ito at aking lubos na pinapasalamatan. Pastor, isang tanong bawat sa isa sa inyo sa ating pagtatapos sa gabing ito. Napakalawak ng ating mga usapan. Pero kung meron kang ibabahaging isang salita o encouragement sa ating lahat, ano ito, Pastor? Amen. Take your time to exhort to all of our brothers and sisters throughout the world, ang ating mga kapatiran sa iba't ibang bansa na ngayon ay nakikinig at na kasama natin sa gabing ito. So you have few minutes to exhort, to bless us with the word of the Lord. Pastor Marcos, would you kindly share your heart to us tonight? Amen. Narinig kaya tayo ni Pastor Marcos? Sorry na pong daldi, hindi ko po yung sismo, sir. Amen. May signal. Unahin na lang natin, Pastor, si Pastor Lacambra. Pastor? Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating district presbyter, si Pastor Gayo, kung saan ay ginagamit siya ng Panginoon sa Northeastern Zone District. At ang mga churches doon sa Bella ay talagang napaka very fast ang growth doon. At salamat din sa Section 3, walang iba kundi Romel Cabil po ng source at viewers na nakikinig. Ang advice ko ngayon sa lahat ng sulok, walang iba kundi tayo nang ito holiness, magsama-sama na is God. Let's amen. And the Lord ng ating Panginoon, I feel that in my heart na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. God, be faithful. Hallelujah. Be on fire. Lord, with the Lord. Praise God. Amen. Thank you, Pastor Bong. Praise the Lord. Maraming salamat sa inyong dalawa, Pastor Marcos, Pastor Lacambra, sa inyong mga ibinahagi sa gabing ito. At sa aking pagtatapos, mga kapatid, nais ko nang pong i-encourage ang bawat isa na ito na po, mga kapatid, ang ating panahon upang itaguyod ang mensahe ng ating Panginoon, repentance, water baptism in the wonderful name of our Lord Jesus Christ and the infilling of the Holy Ghost. This is our finest moment. Ito yung ating panahon at ang pundasyon na itinatag simula pa lang doon, mga kapatid, sa Bagar Pigkawayan, through Reverend Urbano Adventura, Diamond Noble, Pastor Militon Sarsuelo, at ang lahat ng mga missionary na naging kagabay, naging haligi ng ating gawain, ay dinala tayo sa puntong ito, sa panahon na ito na kung saan tayo ay tinutulak ng pagkakataon ng panahon at ang tawag ng oras para tayo ay to evangelize the world.
Hallelujah. All of those sacrifices, mga kapatid at mga kaibigan, ang bawat panalangin at bawat tawag at bawat sakripisyo ng bawat ating elder ay daan upang dalhin tayo sa panahon na to. Hallelujah. This moment in time when the whole world is opening up for all the apostolic, hallelujah, one God believers. And I believe that this is our finest moment. We need to take this chance. We need to take this opportunity to reach out, hallelujah, to the world. Not just our own people, hallelujah, but to whosoever will. We are no inferior to anybody. We are all equal at the foot of the cross. Then we need to take that, embrace our mandate, and keep, hallelujah, praying for all of our leaders, hallelujah, of this movement. Pastor Marcos, Pastor Lacambra, at dyan sa norte, yung ating the good leader, Pastor Eugene Banyas, that the anointing of the Lord be upon you, and all of your district board leaders. My prayers that we will be united in our quest, and that is to proclaim the name of Jesus Christ. And our message still the same. Ang ating mensahe ay iisa pa rin. Jesus Christ, the hope of this world. Amen? And our message is Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and he shall receive the gift of the Holy Ghost. Brethren, thank you so much sa lahat ng ating mga listeners, lahat ng ating mga viewers. Thank you so much, Pastor Art Aquista. Thank you so much. And the rest of you that are watching, please continue to support this ministry. We want to proclaim the name of Jesus, and we want to give honor to all of our leaders, hallelujah, and all of our elders in the past and in the present time. Maraming salamat, Pastor Lacambra. We'll see you in the Philippines. Hallelujah, when this lockdown is over. God bless you, Pastor Marcos, and everybody. Thank you, everyone. Amen. God bless you.